Hindi nababahala ang Office of the Ombudsman sa pagbawi ni Orly Guteza ng testimonya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. May halos 30 testigo pa raw silang hawak na handang magbigay ng impormasyon laban sa dating Speaker. May report si Joseph Moro. Setyembre noong nakaraang taon nung humarap sa Senate Blue Ribbon Committee si Orly Guteza ang nagpakilala nag-deliver ng male-maletang pera. Kay dating House Speaker Martin Romualdez, kahapon nag-iba ang ihip ng hangin. Sa panibagong affidavit ni Guteza, abot-abot daw ang pagsisisi niyang nagpagamit siya. Nadala raw siya sa matatamis na pangako ni na dating Congressman Mike Defensor at Senador Rodante Marcoleta. Sa bidyong ibinigay sa GMA News, sinabi ni Guteza na dadala siya ng takot. Lahat ng nakalahad sa affidavit na kanilang ginawa ay aking nasabi na nasaksihan o kahit hindi ito totoo. Pati ang pagsabi ng pagpasama ako sa 3 beses na delivery ng mga maleta sa bahay ni Speaker Martin Romualdez sa Forbes Park. Wala akong naging direktang punta o nakita man lang si Speaker Romualdez sa nasabing address. Hinihingan pa namin ng panig sina Marcoleta at Defensor pero wala pa silang tugon. Ayaw ko nang balikan ang bangungot ng mga sandaling nangyari sa buhay ko. Magulang ako para sa pamilya ko. Gusto ko ng tahimik na buhay para sa kapakanan ng pamilya ko. Hindi naman daw nababahala ang Office of the Ombudsman sa magiging epekto ng pagbawi ni Guteza ng testimonya sa nakasampang reklamo laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Hindi na raw bago ang pagbaliktad ng mga testigo at hindi rin daw umiikot ang investigasyon sa isa o ilang testigo lamang. Sa katunayan, mayroon pa raw silang 28 iba pang testigo na sumasailalim sa legal process at handang magbigay ng impormasyon. Sa supplemental complaint, bukod sa testimonial evidence, may hawak rin ng Ombudsman na documentary evidence, gaya ng corporate property documents at AMLC reports. Base sa supplemental complaint affidavit ng Ombudsman, ang testimonya ng siyam na mga dating bodyguard ang ilan sa mga ebidensya nila na napunta ang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Pero 4 sa siyam na mga bodyguards na yan ang bumaliktad na. Ang kampo naman ni Romualdez naghain na ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman. Ibig sabihin ba pagka original statements na may allegations na may mga pera or pangakong sinasabi ay paniniwalaan natin pero yung recantation or pagbawi ay hindi natin paniniwalaan. So medyo malabo po yata yun. We are confident po na in a fair and impartial investigation. Sabi ng Malacanang, batid na ng pinsan ni Romualdez na si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbaliktad ni Guteza pero wala raw siyang reaksyon tungkol dito. Dapat itong maimbestigahan kung sino ang dapat nasampahan ng kaso. Ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. Joseph Morong, GMA News.